gawa ng Diyos. Magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang kambal, Natanael na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan ng bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway, tumayo na si Jesus sa pangpang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoong iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat tubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ang nangmunting bangka. Hila-hila ang lambat ng puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pangpang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isda na huli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumumpa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat ng puno ng malaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. "Halika kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos siya'y muling mabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ating pong papurihan ng ating pong Jesus Nazareno. Ngayon po ay araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon. Patuloy pa rin po ang ating pagdiriwang sa Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Tunay ngang muling nabuhay ang ating Panginoon. Alleluia, alleluia. Palapakan po natin muli ang ating Panginoon na muling nabuhay. Mga kapatid, sa pagdiriwang po natin ngayon, sa paglalakbay po natin ng muling pagkabuhay ni Jesus ng ating Panginoon, nasa ika-6 na po na ito'y araw ng Oktaba, na kung saan sa pagdiriwang ng tunay na muling pagkabuhay ng ating Panginoon, tunay at tuloy-tuloy ang ating kagalakan sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid, tunay na buhay, tunay na may buhay ang ating Panginoon.
Ito'y ibinibigay sa ating lahat ngayon sa pang-araw-araw nating buhay. Tunay na buhay ang ating Panginoon. Sinabi po natin nung nakaraang linggo, ating pong ipinagdiriwang ang Biyernes Santo, ang mga mahal na araw. Nandoon yung pagpapakasakit at pagkamatay ng ating Panginoon. Pero hindi yun ang katapusan. Nagpatuloy at magpapatuloy na magbibigay sa atin ng buhay ang ating pong Hesus Nazareno. Kaya po ngayon sa ating pagdiriwang, sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, tunay na ibinibigay sa atin ngayon ang kanyang buhay. Sinasabi sa atin ng ating Panginoon, magpatuloy kayo. Magpapatuloy tayong lahat sa ating paglalakbay. Buhay ang ating Panginoon, buhay ang ating kasama, buhay ang ating pananampalataya, buhay ang ating sinasampalatayanan. Mga kapatid, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ito ang tunay na pundasyon ng ating panampalatayang Kristiyano. Tunay na pundasyong matibay na kailanman hindi mamamatay, hindi masisira, hindi ito matitinag ni numan. Tunay at malakas at makapangyarihan ang ating pundasyon sa ating buhay panampalataya. Ito ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Makapangyarihan ang Diyos, dinaig ang kamatayan, dinaig ang kadiliman. Lahat tayo'y binibigyan ng buhay at may tunay na liwanag sa ating paglalakbay. Kaya po ngayon sa ika-6 na araw ng Oktaba o pagdiriwang ng muling pagkabuhay, sabi sa huli ng ating Ebanghelyo, pangatlong pagkakataon na si Jesus ay nagpakita sa kanyang mga alagad. Paano si Jesus nagpakita sa mga alagad? Kung babalikan po natin ang kwento, nung si Jesus nagpapakasakit at namatay, nasaan ang mga alagad? Nasaan ang kanyang tinawag na mga alagad? Tila bagay mga duwag. Sila'y hindi nagpakita at dumamay sa ating Panginoon. At ngayon nagpakita si Jesus sa kanila. Sila'y bumalik sa kanilang bunga buhay. Narinig po natin si Simon Pedro, ang magkapatid na anak ni Zebedeo, Nathanael at 2 pang kasama niya, ay sila ay mangingisda. Sila ay bumalik sa kanilang ordinaryong buhay. Para bang walang nangyari, balik sa normal na buhay. Pero hindi nagpatinag ang Diyos, hindi nagpatinag ang ating pong Hesus Nazareno, nagpakita siya sa kanila. Nagpakita na hindi paghihiganti ang kanyang dala sa kanyang mga alagad. Na ang mga alagad na ito ay siyang iniwan nung siya'y naghihirap at namatay. Mga kapatid, nagpakita si Jesus, nagpakita ang ating pong Hesus Nazareno sa kanila, hindi upang gumanti, upang ipakita, ipamalas ang kanyang tunay na pagmamahal at pagmamalasakit sa kanila. Ito rin ang ibinibigay sa atin ngayon ng ating Panginoon. Muling nabuhay ang Diyos para sa atin upang tayo magkaroon ng katibayan sa ating pananampalataya, magkaroon ng kalakasan sa ating pagpapatuloy sa buhay. Binibigyan tayo ng tunay na kasama sa ating paglalakbay, hindi dapat paghinaan. Oo, maraming hamon, maraming hirap sa buhay, maraming pasakit, pero tatandaan natin, nagpapakita ang Diyos sa atin na buhay. Nagpapakita sa atin ng Diyos ng isang kalakasan. Kaya ngayon sa ating Ebanghelyo, kung babalikan po natin ang kwento, ang mga alagad ni Jesus ay nangisda. Sinasabi po, sila'y mga expert, sila'y magaling na mga isda. Pero nung araw na iyon o gabing iyon, wala silang nahuli. Wala silang nahuli. Nagbubukang liwayway na wala pa silang nahuli. Pero dumating ang ating Panginoon. Dumating si Jesus. Anong sabi niya? May nahuli ba kayo? Para bagay mataray pa yung mga sagot ng mga alagad. Wala. Wala.
Sabi ni Jesus, ihulog niyo sa kanang ang lambat ninyo at makakahuli kayo. Ganun din ang kanilang ginawa at maraming ang nahuling isda. Pagpapakita ng Diyos at pagsunod sa kanyang sinasabi, maraming isdang mahuhuli. Mga kapatid, ano ang biyaya ng Diyos para sa atin? Nagpapakita ang Diyos sa atin. Makinig tayo sa kanyang sinasabi sa atin araw-araw. Mananagana tayong lahat. Sa pagkabuhay ng Panginoon, may minsay ang Diyos para sa atin upang tayo managana, hindi tayo magkukulang. Hindi magkulang, kundi managana ang ating buhay. Ito ang pangako ng Diyos para sa atin. Kaya ito ang ating tatandaan sa muling pagkabuhay ng ating Pong Hesus Nazareno. Buhay din sa atin yan. Nagpapakita yan sa iyo at may sinasabi yan sa iyo. Gawin mo, mananagana ka araw-araw. Pero mga kapatid, sa minsan, hindi po natin nakikilala ang kanyang kadakilaang ginagawa sa atin. Para ba tayo nag-aalinlangan? Huwag po tayong mag-alinlangan. Ang lahat na ito ay galing sa Diyos. Ang lahat na mayroon tayo ay galing sa Kanya. Buhay ang Diyos na nagbibigay sa atin. Kaya ito ang ating pagkatandaan sa ating paglalakbay. Lubos na nagpapakilala sa atin ng Diyos kung anong mayroon tayo ngayon, iyan ang totoo at nagpapatunay sa iyo, buhay ang Diyos at maraming ibinibigay sa iyo at sundin mo at lalo kang mananagana. Huwag kang magreklamo. Huwag kang magreklamo. Tanggapin mo kung anong mayroon ka at kilalanin ang kadakilaan ng Diyos. Lubos ang iyong pananagana at labis-labis pa ang biyayang ipagkakaloob sa iyo ng ating Pong Hesus Nazareno na muling nabuhay para sa iyo, para sa ating lahat, upang tayo'y totoong makapiling niya at totoong sasamahan tayo sa ating buhay paglalakbay. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ngayon, tunay na buhay ang Diyos. Tunay na may katotohanan ang ating paglalakbay sa panampalatayang ito. Tuwing Biyernes tayo naglalakbay bilang isang sambayanan at kumikilala sa ating Pong Hesus Nazareno na kalakbay natin. Tanggapin natin siya. Totoong sinasabi sa inyong lahat at sinasabi sa ating lahat, ihulog mo sa gawing ka ng iyong lambat, makakahuli ka ng maraming isda. Mga kapatid, ito ang ibinibigay sa atin. Ibigay natin ang ating buhay sa Kanya. Sumunod tayo sa Kanya. Tunay na mananagana tayo. Tunay nasa atin ang buhay na Pong Hesus Nazareno. Amen.